Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man po kayo ng mundo. Magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC, International Property Specialist, Justin Archeda. And welcome to my SMDC podcast. Okay sa lahat po ng mga kabayan ka-updates ko dyan. Kamusta? Sa lahat po ng mga kabayan ka-updates ko na nasa Pilipinas na nagtatrabaho. Oy ha? Oh, bukas sweldo. Oo, bukas po ay sweldo na naman. Ayan, ihanda na ang mga listahan ng mga bayarin, ng mga kautangan. Oo, ayan. Alam niyo maganda po sa SM no, sa amin. Hindi ko lang alam no, pero super natutuwa ako sa developer sa SMDC, sa aming pinakaminamahal na kumpanya kasi ang aga po nila magpasweldo. Sobrang talagang alam mo pag ikaw kapamilya ng SMDC, talagang alagang-alaga ka talaga kasi hindi po sila nagpapasweldo. Pag halimbawa tumampat yung katapusan ng Lunes, ayan, Friday pa lang meron na. Kasi di ba may mga kumpanya na parang pag 31 ay Monday, ay talagang sagaran, Monday talaga magpapasweldo. Pero dito kay SM, no, hindi ko sila nagpapasweldo ng Lunes. Kasi nga malas nga sa mga Chinese. And ang nakakatuwa pa dito, tumapat naman ng 31 Friday. Okay, 30 pa lang, minsan dinadaan na agad. Parang kanina po, ayan, tayo po ay sumweldo na. Oo, so super thankful kami talaga at iba magmahal talaga ang aming kumpanyang SMDC. SMDC, maraming salamat ha. Maraming salamat sa inyong pasweldo. Ayan, napakaaga ng sweldo, mga 2 PM pa lang. Oo. Sana lahat ng mga developers ganyan. Oo, kahit yung mga kumpanya, kung magpapasweldo po kayo, yung umagahin nyo na, yung tipong, hindi yung darating yung mga alas 9 ng gabi. O di naman kayo, kinabukasan na, September na, doon pa lang. Oo, laging sinasabi, system problem. Nako. Huwag nyo kaming inaano dyan. Pero sana po lahat po ng kumpanya ay ganyan. Yung tipong maaga magpasweldo kasi mas gaganahan yung taong nagtatrabaho dahil syempre alam naman natin lahat ng mga tao ay may pangangailangan, 'di ba? Mas maganda talaga pag maaga yung sweldo para at least, 'di ba? O pag halimbawa sumweldo, mas gaganahan sila lalo kasi alam niyo yun, maaga magpasweldo. Hindi yung mga darating alas 9, pabalik-balik ka ng 80. Oo, minsan ang haba-haba pa ng bila. Ayan. So, mega shout out po sa lahat po ng mga nagpapasweldo ng maaga. Opo, maraming salamat po. Ayan, bago nga pala tayo dumako sa ating Q&A, no, magkwentuhan muna tayo. Kasi may, ang ating podcast pala, marami kasi mga nag-a-ask sa akin na gawin na ng Q&A yung mga podcast. Yung podcast ko, gawin na nga lang Q&A. Oo, kasi para at least na-address lahat ng mga tanong. Mas na-expound, kumbaga hindi lang sa comments, no? Kasi pag comments medyo matipid. 'Di ba? Minsan ang hirap basahin or nakakatamad basahin pag mahaba-haba ang ating explanation. So naisipan ko na lahat ng mga Q&A, lahat ng mga tanong nyo sa comments, sa mga videos ko, ay nako, dito nyo ko pakinggan para mas maliwanagan po tayo, 'di ba? Kasi ang hirap talaga kapag doon lang mismo sa tinatype sa comments. So pag sa podcast, naririnig niyo yung voice ko, mas may diin. Mas may puso. Mas may, alam niyo parang
Yung parang, ganon. Hindi po talagang naibibigay mo ang lahat, 'di ba? Kasi kailangan talagang mas maintindihan. Oo, hindi lang yung parang sinagot lang yung tanong mo nang wala man lang kalatoy-latoy, 'di ba? So dito talagang ibibigay po natin ang puso natin, ang buong kaluluwa. Para lang maibigay po ang tamang sagot. Ayan. Because syempre I do understand, no, ladies and gentlemen, hindi naman kasi balat ng candy ang binibenta. Hard-earned money pa rin ang nakatapat. Kaya nga, dapat kung kukuha man kayo ng property, andun yung payapa, yung puso nila, yung peace nila. Kasi kahit anong-ano man, kahit na hindi man kahit kumuha man kayo ng property, wala naman kayong tiwala dun sa unit na pinili nyo, wala kayong believe at hindi kayo naniniwala sa consultant nyo, wag na lang. Oo. So, ako, totoo lang, pag may mga kliyente na nagsasabi sa akin na, Justine, wag na lang kasi hindi pa ako ready, hinahayaan ko. No, hinahayaan ko kasi ayokong ipilit eh. Parang, kahit gaano pa kaganda yung produkto or kahit gaano pa kaganda yung kung yung tao naman na tatanggap ay hindi payapa, walang peace sa heart, oo, wag na lang. Mas pa ako doon, no? Kasi medyo mahirap, no? Kaya may mga things nga, may mga ibang akong kausap na katulad ko na parang nababaluktutan sila sa inaano ko, sa perspektibo ko kapag yung kliyente ay umaayaw. Kasi doon daw masabi kung magaling ka ba o hindi. Sa akin kasi, parang ang dami ko na kasi sa 13 taon na aking pagtatrabaho bilang consultant, ang dami na kasi na parang alam mo yon, pag pinipilit mo kasi, kahit yung kliyente parang nag-reserve pero alam mo, ramdam mong wala yung puso niya sa unit na yun. Alam kong hanggang reservation lang yan. Of course, kailangan pa rin talaga is good sale. Kasi kahit naman kami, ini-evaluate kami na dapat talaga hindi lang akala nyo pag nag-reserve, benta na po? Hindi po. Kailangan magbabayad pa rin ng monthly down payment kasi ini-evaluate po kami ng kumpanya dyan. Ayan. Kaya, ang importante talaga, payapa yung heart natin sa pagkuha ng property. Okay, so mamaya mamaya tatalakayin natin mga Q&A natin mamaya. Babasahin ko lahat ng mga comments nyo. May mga message dito na sobrang na-touch talaga ako. Super duper na-touch talaga ako. Talagang sabi ko parang grabe kasi hindi ko naman kayo personal na kilala, hindi niyo po ako personal na kilala, pero nakakatuwa lang na parang na-appreciate nyo dahil na-appreciate nyo yung pagbibigay ko ng mga updates, no? Kasi rin parang ginagawa ko lang naman yung pag-updates, hindi para magbenta or para mag-market lang or what. Kasi ako naniniwala talaga ako na hindi dapat lahat ng content ay puro into sale, no? Kailangan dapat andun talaga yung knowledge, yung pagbibigay ng mga knowledge, ayan, about sa property. Hindi lang parang kuha ka na, bili ka na, ganyan. Hindi po ganun eh. So, sometimes, parang it takes talaga na maraming feed, no, and maraming mga updates, no, para lang din magkaroon ng payapa or magandang decision ang kliyente. Oo. So, yun, sa lahat po ng mga nakaka-appreciate, babasahin ko mamaya isa-isa din. Nakatanggap ako mga tatlong message na words of appreciation. Super na-touch talaga ako. Pero, mas kung gusto niyo po maiyak ako, na-touch ako, no? Pero kung gusto niyo maiyak ako, mayroon naman po akong Gcash, po. Gcash? Opo, may Gcash po ako, may Paymaya po ako, may BDO, BPI. Ayan. Kahit anong bangko, let me know po. Mag-open po ng account. Oo. Ayan. O si Ate Beth. Si Ate Beth ng San Diego. Ayan. Si Ate Beth na madalas akong i-meet before. Binibigyan ako ng pera niyan. Ayan. Hindi ko ginagastos. Parang lang siya. Tinatago ko lang sa ampaw.
Kasi lucky money daw yung pagpera. Bigay ng kliyente, bigay lang sa'yo, itago daw sa ampaw, swerte daw yun. Lagi ako may dalang ampaw sa bag. Kasi wala lang, parang siguro parang hindi naman ako Chinese, no? Pero parang iba lang kasi yung vibe kapag may dala kang mga pampaswerte. Oo, nako, alam na alam mo yan, no? Miss Karen May, ayan, na tiga Cavite. Oo, ayan. Alam na alam niya. Kasi sa kanya ako natutunan yung mga ganyan-ganyan. Yung tipong sa bagong taon, kailangan yung tubig daw. Lagyan mo ng green tea pampawala ng mga nega vibes, no? Ganun daw, pang paligo mo daw yun. Yung tsaa, tapos na ba? Ayun, baka makakaya pa mga ganyan pa iniwala. Pero ako naman, parang lang naman ako, parang feel ko lang talaga magdala ng ampaw sa bag. Pero hindi yung parang niyayakap ko ng sagrado na parang, alam mo yun, hindi eh. Parang gusto ko lang talaga may nakitang pulang sobre sa bag ko. Kaya sa lahat po ng mga nagbibigay ng mga message dyan, yung mga message, mga appreciation, na-update dito yung mga na-update dito sila sa project na kinuha nila. Sana ako doon naging ahente nila, ganyan. Pero hindi daw ako dumating sa tamang panahon. Okay lang po, wala akong problema. May Gcash naman. Uy, bawal sa amin yun, no? Hindi. Kumbaga ginagawa ko po ito para po sa inyong lahat. Oo. Di kung hindi man ako naging consultant nyo, di pwede naman kayo mag-refer. Kung kung kasay na yung consultant nyo. Pero kung existing pa, hindi talaga tayo ang tinadhana, ang tinakda sa isa't isa. Oo. So, kung andiyan pa si ang malaking MH. Oo. Ayan. So, makwento ko lang kabayan ka updates. Nalulungkot ako na nawala si Sir Mike Enriquez. Ayan. Sobrang aware naman tayong lahat na may sakit po siya, no? And talagang medyo nakakagulat lang kasi parang isa po siya sa mga haligi, no, ng news and current affairs ng GMA7. Nalulungkot ako kasi parang yung mga taong nagiging malaking bahagi sa buhay natin. Yung mga TV personality, ganyan, yung mga artista, ganyan, yung mga public figure, parang unti-unti na nga silang nawawala. 'Di ba? Kamakailan si Senator tumakbo siyang senator, si Toots Susan Ople, na anak ni Blas Ople, Senator Blas Ople. Nalungkot din ako kasi parang naman yun, namatay din siya. Parang siyang secretary sa mga OFW. Parang yun kasi yung advocacy niya sa mga OFW. Ayan, si Susan Ople. Namatay na din, no? So, ang daming mga nawawala ngayon. Patunay na talaga na ang ikli-ikli ng buhay. 'Di ba? Super ikli ng buhay. Tsaka ayun din parang nakakalungkot lang isipin kasi ba't kaya ganun ng mga kabayan ka updates kapag nandiyan ka, kapag buhay ka pa, parang hindi nila nakikita or na madalas hindi nila nakikita yung mga maganda. So, parang yung maganda sa'yo, minsan ang mga inaabangan ng mga tao, yung mga pangit sa'yo. Pero kapag ikaw ay nawala na, ikaw ay sa makabilang buhay na, doon lang lalabas lahat ng mga kabutihan mo, doon lang lalabas doon lang ikakwento lahat ng mga magandang nagawa mo. Hindi mo na maririnig ganyan. Ba't kaya ganun sa atin? Kaya nga ako sa totoo lang naniniwala talaga ako na dapat talaga mayroong tribute. Hindi lang yung para sa mga patay, no. Parang kasi ang agad na pag tribute parang yung may mga patay na pero dapat talaga may tribute talaga eh. Yung tipong sa mga kumpanya pag may mga umabot na mga 10, 15 years, 30 years ganyan. Yung mga ganun, 'di ba? Dapat binibigyan ng tribute talaga kasi para at least siyempre, itong si Sir Mike Enriquez, binigay niya 5 dekada siya sa GMA News and Current Affairs. Parang, imagine, parang more than half ng buhay niya, 3/4. Oo, 50 years. Siya po ay nasa GMA7. Pero ako, every time talaga pag may namamatay din, or may mga
magkababayan tayo na sa makabilang buhay. Ako, talagang doon ako nakikimind na maikli lang talaga ang mundo. Mundo? Serious na ako eh. Seryoso na tayo. Ba't biglang nawawala naman tayo? Diyos ko Lord. Maikli lang po ang buhay. Ayan. Maikli lang ang buhay. Oo. So, kapag may kagalit ka, ayan, okay lang magalit, pero wag tayo masyadong mag-dwell sa galit. Alam niyo yun, kung nahihirapan tayo, mag-ask tayo kay God, na bigyan tayo ng kapayapaan para magpatawad. 'Di ba? Kasi ang ikli lang ng buhay, super ikli lang ng buhay. Parang ako nga, sa punto ng buhay kong ito, no, sa 18 years, in 18 years of my existence. Wow, 18 years! 18 years ka. Oo. Hindi, I'm turning 35 na po. Oo. Totoo na po ito ha, kabayan kaptives. Magta-35 na po ako. Ayan. So, sabi ko nga parang sa 35, parang sa magta-35 years old na po ako itong December 1. Sabi ko nga parang grabe, no? Parang kailan lang pumapasok ako sa school, pumipila ako sa flag ceremony, di ba? Tapos yun nga, habang tumatanda ako, habang pa nagkakaedad tayo, ang dami ko na-realize na parang may mga bagay na parang hindi ko na-enjoy noon. May mga taong naging kaibigan ko na parang hindi ko maiwas, hindi ko alam paano sila nawala. Parang hindi mo alam. Yung tipong kaibigan mo sila noon pero ngayon parang wala na. I mean, wala na hindi yung nawala na sa makabilang buhay. Parang bigla na lang nawala na kayo ng komunikasyon, ganyan. No, may mga ganun may mga ganung moments, no. Pero siguro sabi nga nila, parang people come and go, no? At ang matitira lang talaga ay ang sarili mo. Ayan, so you really have to take care of yourself kahit anong mangyari. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin ang bida ng pelikulang ginagawa mo sa mundong ibabaw. 'Di ba? Ang buhay ay hiram lamang. Ayan. So, ayun. Nagsasabi ko. Hindi, pero yun nga, parang napapaisip nga ako, sana may time machine. Alam mo yun, may akong time machine na pwede ka bumalik sa panahon na estudyante ka pa, kasama mo pa yung mga nanay mo. Ayan, kasi mayroon po akong mama, yung totoong nanay ko, tsaka yung mami ko, yung nagpalaki sa akin na tiyahin ko. Mami tawag ko doon. Sabi ko, sana may time machine na pwede kang bumalik sa panahon na yun. Na pwede mo pa silang mayakap ulit kasi alam mo na yun na lang hanggang, parang alam mo kung kailan sila mawawala. Ano ba? Yun ba't naiiyak ako? Oo, parang ganun. Parang, yung tipong, once na nakatawid ka doon sa time machine na yun, parang, lulubos-lubusin mo na yung lahat ng oras, makapiling sila. Kasi alam mo na hanggang doon na lang sila. Alam mo kung kailan sila mawawala. Sana may ganun, no? Kaya nga napaka-importante ng oras eh. So may isa pa akong may natutunan nga ako. I don't know if he is listening right now, si Sir EJ Enoval, dati kong manager sa isang developer before. Sabi niya parang yung kung meron lang sanang oras, I mean kung pwede lang sanang bumili ng oras, pag-iipunan daw talaga niya. Kasi napaka-importante po talaga ng oras. Ayan. So parang oo nga, no, na biglang bumalik sa akin lahat ng mga nakaraan, yung lahat ng mga bagay na binitawan na natin, lahat ng mga bagay na pinakawalan natin, yung mga pagkakataong nawala na. Sabi ko, sana may pagkakataon pa para maibalik yun, no? At parang malubos-lubos muna na, alam mo yun,
damdamin mo na parang hindi na ulit mauulit to, binigyan ng second chance para makanasan ito. Yayakapin ko na yung mga magulang ko, ganyan, bago, kasi alam ko mawawala na sila, ganyan. Sana may ganun. Kaya sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin dyan, alam nyo kung may mga problema kayo sa mga magulang nyo, lalo sa mga nanay nyo, sana hindi ko alam pero hindi ko alam anong problema nyo, pero ang igli lang po ng buhay, ang igli lang ng oras. Oo, parang sana gamitin niyo yung pagkakataon na to para sabihin sila na I love you, sabihin sila ng mahal niyo sila. Minsan hindi nga I love you, kahit simpleng yakap lang na mahigpit, yung maibigay mo lang yung yung pagmamahal mo. Kasi di ba sa ating mga lalaki, pa ang hirap mag I love you, pa ang hirap ewan ko lang may mga ganun din siguro sa mga babae, pa ang hirap magsabi ng I love you, pero minsan ang simpleng yakap na nararamdaman mo na eh. Di ba yung mga tipong mga nagkakaaway ng matagal, minsan walang sorry, yung simpleng yakap lang, marami ng sinasabi, no? Kaya sa lahat po ng mga kabayan ka-updates, habang may oras pa, kung ikaw ay may kaaway ngayon, kung habang nandiyan pa yung mga magulang nyo, naku, mahalin nyo na, magpatawaran na. Kasi ang hirap mag-celebrate ng holiday like Mother's Day kapag alam mo wala ka ng ina, wala ka ng nanay. Oo. Alam mo na pa, hindi ko alam kung ba't ako naluluha. Medyo ako pa, natamaan ako sa episode natin ngayon. Oo, siguro longing lang talaga ako sa nanay. Kasi, ayun, dala-dalawa po yung nanay ko, pero parehas po silang wala. And, ayun. Oo, Diyos ko, ba't tayo nagiging magandang buhay? Magandang buhay ba ito? Ba't ganun? Oo. Ay, nako. Kung nasaan man kayo, mami, I know masaya na kayo para sa akin. Masaya na rin kayo diyan. Ayun, patuloy niyo lang sana akong i-guide. And maraming salamat sa lahat. Sa lahat ng pag-aalaga, lahat ng pagmamahal. Sana narinig niyo po ito. And mahal ko po kayo. Ayan. Woo! Oo. Hindi pwede. Magpa-podcast tayo. Teka nga muna. Ito na nga. May mga Q&A po tayo ngayong araw na ito. Ayan, ngayong araw ng August 30, 2023. Tayo nga po ay magbabasa na nga ng mga Q&A. BR Papa 2011. Ayan, sabi niya, can you please provide construction updates on GLAM? Ay, no worries po. No worries. Ayan, meron tayong updates about sa GLAM. Soon. Ayan, soon. BR Papa 2011. Huwag ka mag-alala. Ayan. Sabi dito, si Jessie Mata talagang ayaw magpatigil talaga. Regular. Nag-comment siya sa SMDC Podcast Q&A episode 14. Ayan. Sabi ni Jessie Mata 5181, regular listener, watcher here. Ang masabi ko lang, dream unit ko ang nakuha ko sa Gold Reso. Ngayon pa lang, excited na ako. Kaya lagi kong inaabangan ang regular monthly construction update mo. Thanks much, heart. Ayan, naku, maraming salamat din po, Jessie Mata, sa inyong pag-aabang sa ating updates. Ayan, wag ko kayo mag-alala kasi every month talaga sinisikap talaga natin na magkaroon ng updates, no, sa mga golds, sa suns, because deserve nyo. Ayan. And syempre, pakaganahan din kayo magbayad ng inyong mga monthly DPs, diba? Nakita nyo talaga na parang umuusad, yung inuhulug-hulugan nyo. Ayan. So, yun. Maraming salamat. Sabi naman ni Ako Si Pao 2347, kailan po ang turnover ng Tower 4 ng Fame Resi? Alam ko, Sir Pao, next year, kung doon nagkakamali, third quarter, kung doon nagkakamali, pero babalikan kita dyan. Kasi, may mga inaayos pa po sa loob mismo. At saka hindi pa po gawa yung amenities nung tabi.
ng Tower 1, Tower 2, may hakang pa rin doon. But wag ka mag-alala, no. Ako si Pau 2347. Ayan, babalitaan kita. Okay, babalitaan kita, no, kapag tayo po ay nakapag-vlog diyan po mismo sa Fame Residences. Okay? Wait lang. Asa pa ba dito? May nag-request pala sa akin ng Red Residences construction updates na wala kasi yung kopya ko. Ayan. So, sir, ayan, tinawag niya akong idol. Oh, sir, mega shout out to you. Yung Red Residences, ayan, abangan nyo po soon. Okay. Naku, puro soon muna tayo kasi may mga nauna na po tayong mga vlogs, ayan, pero wag ko kayo mag-alala para po sa inyo. Tayo po ay pupunta mismo ng Red Residences. Okay? Sabi dito ni Jenny from San Diego. Wow, San Diego. Oh, social. Hi, Sir Justin. Thank you for your update sa gold. Sayang, hindi ikaw naging agent ko. Resign na kayo siya. I love the way you give updates. Okay? I feel the vibe na parang ang tagal-tagal na natin magkakilala. Oy! Nakakatuwa. Oo, sabi yan ni Jenny. Ayan, nag-message po sa ating WhatsApp. Ako, Miss Jenny, ha? Diyan po sa San Diego. Maraming salamat po. Oo, so, parang matagal na magkakilala. Naku, huwag ka mag-alala. Oo, mag-message ako mamaya sa'yo. Kakamustahin kita. Hi, Jenny. Kamusta? Ako okay lang. Kamusta dyan sa San Diego? Jenny, ganito kasi. May sabihin ako, kaya lang nahihiya ako eh. Pero nagbabakasakali lang. Oo, baka pwedeng makahiram ng 500, babalik ko 560. Umutang. O yung mga kamustang, hindi po ako kinakabahan ako din mga tipong mga kamusta. Minsan hindi ko alam kung isisin ko ba on, pero kasi may mga times na mas maganda isin mo na lang tapos sagutin mo. So marami ng beses na nagpautang ako. Okay, pero ayun, alam mo mali. Oo, na lang, naisip mo na lang na parang sabihin sweldo, bayaran, pero wala. Pero kasi alam niyo, kabahan ka updates noon, dumating rin sa point talaga na talagang walang-wala rin naman ako at may mga taong tumulong din talaga sa akin. So kaya minsan kapag may nag-message ng paghahaba-haba na nobela, hindi po nakamusta. Minsan naiintindihan ko kasi nanggaling ako doon. So hindi ko kayang tiisin. Pero sana yung mga uutang sana alam niyo nakahinaan ko, wag na kayo magme-message. Wala nang magme-message siya. Kung may mga nakikinig man dito, ayan. Medyo pricey yung Sands Manila Bay compare sa unit sa MOA, pero kinuha ko pa rin yung Mall of Asia kahit gustong-gusto ko yung facing Manila Bay. Tama ba ang naging decision ko? Tingin mo? Well, ako ang like ko sinasabi, walang masama kung kaya mag-Manila Bay, go. Okay, kasi again, facing Manila Bay yan. Okay. Siguro, pares, mas maganda ang Manila Bay, walang duda, pero tignan din po yung budget, no? Tignan mo rin mismo yung magiging budget mo. Kasi kung ako sa akin, kung ipapa-Airbnb mo yan, yung facing Manila Bay, parang, pagandaan mo din, kasi parang, super laki nung magiging monthly mo sa bangko. Okay, kasi nga, kung tutuusin, parehas lang naman sila ng area ng 1 bedroom. Pero, ang difference nila ay I think mga asa 3 million, kung hindi nagkakamali, 3 to 4 million. Depende pa yan mismo sa taas na kukunin mong property sa Sands. O, ako lagi ko sinasabi sa mga kliyente ko na
kung kaya po mag-Manila Bay, go. Pero kung hindi kaya, nag-aalangan ka, mag-facing Mall of Asia ka na lang. Oo, hindi ako yung parang, hindi ko kasi ugali na parang inipilit, ay go, follow your heart, go kung yan ang gusto mo, kahit medyo mahal, go, ganyan. Hindi, parang minsan kailangan mo talaga i-consider, isipin yung magiging ng kliyente. Oo, pero ako kung ako man siguro, meron akong may budget ako to get a unit sa Sands mismo. Ako, pipili ko siguro yung facing Mall of Asia. Oo, yung facing Mall of Asia ako. Kasi parang, yung 3 to 4 million excess, pwede ko pang i-invest sa ibang property yun eh. 'Di ba? Kasi tsaka ang facing Mall of Asia, rin yan, meron ding view ng Manila Bay dyan. So, pa rin? Wala pa rin naman ang talo. Wala pa rin puntalo yan, kabayan ka updates. So, may view ka pa rin naman ng Manila Bay. Yun nga lang, hindi yung katulad ng facing Manila Bay talaga na, alam mo yun, talagang Manila Bay talaga. Na puro dagat talaga yung view mo. Oo, hindi ganun. Pero, well, at still, okay pa rin na parang, for the 8 million na meron kang 1 BR sa Sands facing MOA and may kita ka pa Manila Bay, parang sa akin medyo okay na yun. So tama lang naman yan, no, Ma'am Jessa, tama lang po yung ginawa natin, yung pagpili ng MOA, no? Kasi mas practical, 'di ba? Mas practical. Okay. But hindi ko sinasabing hindi magandang Manila Bay. Again, kung kaya, go. Oo, kung kayang-kaya, as in, yakang-yaka, i-go mo na yan. Kasi, bibihira yung ganyan mga units, no? At saka, iba kasi naman talaga ang facing Manila Bay. Oo, so, kung kaya, go. Ngayon, kung hindi kaya, wag pilitin. Okay, doon tayo sa medyo, well, konti, affordable, pero konti lang yung view ng Bay. 'Di ba? Okay, ayan, Miss Jessa, maraming salamat po. Okay. Sabi pa dito, mayroon pa bang magkakaroon pa ng available sa Now Residences? Alam nyo, no, may mga nare-reopen dyan pero parang ang bilis mawala. Mabilis mawala yung mga reopen dyan sa Now Residences. And to the point na parang kahit ako, parang nade-depress na rin ako dyan. May isa nga sa akin, ito ha. May isa sa akin, may client ako, nag-refund ng 15,000. Nagre-refund daw ng 15K kasi nga, talagang wala. So, well, ganoon talaga. Pinasok niya sa SMBC yung 15K. Pero dahil wala talaga, ayun, nag-refund ako. I mean, sarili kong pera. Kasi part of my commitment yun eh. Commitment ko yun sa kanya na i-refund ko. Okay. So, binili ko yung 15 sa kanya. Oo. So, ang alam ko, hindi pa ako sure, pero may maglo-launch na part ng Pampanga, pero hindi bandang Now. Condo rin siya. Okay. Pero, ako, wag na kayo umasa sa Now. Ayan. Parang, mas maganda mag-move on na lang kayo. Hanap na lang ng ibang mas okay. Oo, kasi medyo mababaliw lang talaga. Mababaliw lang kayo, kabayan ka updates. Ayan. Sabi naman ni Mark10122. Okay. Sabi naman niya, paano maging isang international marketing partner? Alam nyo, magsasign lang kayo ng form sa SMDC ng IMP form. Okay, then basa nyo lang po with your passport ID, and then yun na po, i-emailin po sa akin, and then ako na bahala magpapasa sa office. Okay, pero yun po, ako sa lahat po ng mga gusto maging international marketing partner, ito lang humasabi ko, part-time po itong pagiging IMP. Hindi mo naman kailangan mag-full-time. Ayan. Meron tayong Sabado or Saturday Cascade or Saturday Webinar. So, mas maganda puntahan po natin. Ayan. Kasi ang laking bagay nito. Every Saturday, meron kaming webinar na Cascade.
Um, hopefully makapunta kayo kung mga gustong maging IMB dyan. Meron kami sa Saturday Cascade. Marami po kayong matututunan. Oo. Kasi talagang dito, talagang kahit nasa ang panig man kayo ng mundo, ayan, talagang aabot talaga yung knowledge na paano nga ba magbenta ng SNDC project. Okay. Kasi, syempre maganda rin talaga, lalo na magpapasko, hindi wag lang tayo magdepende sa single income. Dapat tayo po ay nag-check ng ibang opportunity. And based on my experience talaga, ang daling magbenta ng SMDC. Kaya oy Mark, mag-email ka sa akin. Ayan, mag-email ka sa akin mismo ng iyong ba to? Mag-email ka sa akin or mag-message ka sa aking WhatsApp number. archedajustin.smdc@gmail.com. So, pag-email ka or mag-WhatsApp ka sa akin and then ipadala ko yung form sa iyo via email. Ayan, para rin magandang oras to para mag-market ka ng SNDC. Ayan. Okay. Okay, mula naman po ito. Mula naman kay Ace Lopez, ayan, sabi niya, ang tagal ng Jade, 72 months. Magkano ang 1BR sa Jade Residences? And after 72 months, doon lang ho ba ako makaka-move in? Okay, yes, matagal talaga po si Jade Residences, 72 months, no? Down payment is 20% payable in 72 months and then 80% balance to bank financing. Okay, ang maganda po si Jade, doon matagal siya, no? Parang matagal siya, parang malaki naman yung DP mo. 20% payable in 72 months, no? At saka alam niyo yun, pag mas matagal kasi yung pre-selling, kung medyo parang hindi ka handa talaga, parang hindi ka handa na mag-move in, ang advantage din ng mahaba-habang pre-selling stage, possible mo kasi baka ma-fully paid mo naman, 'di ba? O what if bigla kang na nagkaroon ng malaking blessing, 'di ba? So may mga teams na ganun po kabayan ka updates. Baka naman, 'di ba? Kasi may mga iba akong kliyente ginawa nila 100% payable in construction period. May mga ganun. Or di naman kaya standard payment. Tapos ginawa nila nung upon turnover, doon nila binuo yung kanilang balanse. Hindi na mismo sila nagbayad ng bank financing. Okay? So ako for me parang kung medyo nakakabaan ka sa Jade, pwede ka mag-mint. Ayan, ilang months pa sa mint? I think 40 something, 48. Kung di nagkakamali. 42 months. No? So ganun po siya kabayan ka-updates. Ayan. So, ano pa mga tanong dito? Ayan, ang 1 bedroom pala, ang 1BR natin, mga 6.9 to 7.5 million. Okay, dyan po mismo sa Jade Residences. Okay. Ano pa mga tanong dito? Ayan. Justin, maraming salamat sa updates mo about Sands Residences. Super ganda ng location at ng project. Sana makakuha pa ako ng isang studio facing Manila. Kumuha na ako ng studio facing Manila last 2021. Ayan. So, sana makakuha ako ulit. Ano kayong plano nyo ni ate? Ayan. Sabi mismo ni Melanie, may studio na po siya, kabayan ka updates. And gusto pa niya ng studio. May studio tayo sa wala na yata. Double check ko nga. Parang alam ko mayroon pa tayo studio. Okay, check natin. Malay naman natin. Teka lang. Okay. Okay, alam niyo, time check kabayan ka updates. Mga 2:21 na po ng madaling araw.
Oo. At ang lakas po ng ulan. Sa lahat po ng mga kabayan ka-updates ha na na nasa labas. Ayan, madalas na nasa labas pumapasok. Nako, mag-ingat-ingat po tayo. Super lakas po ng ulan. Mukhang may bagyung paparating. Ayan. Ang mga available dito, yung mga facing Manila at facing Makati and facing Manila Bay. Ayan. Yung facing Makati is 6.1 million. Tapos yung facing Manila Bay is 9.6. 21.25 square meters. Okay. So, yun. Ang ano ko dyan, ma'am, siguro hindi tayo na-reopen. No, yung nakausap yung consultant, kausapin nyo na maghintay na reopen kasi may everyday ng 9:30 ng gabi meron na reopen. Okay, so malay naman natin, abang-abang lang, no, kung gusto mong kumuha kasi talaga magtataas na po sila kabayan ka-updates, no, etong si Sans. Kaya lagi ko nga po sinasabi sa lahat ng mga vlogs ko, kumuha na kayo bago mahuli ang lahat. Lagi ko ini-emphasize yung bago mahuli ang lahat because grabe, maraming pasabog ang SMDC sa mga susunod na buwan. I swear. Oo. Ayan. So far, wala na po tayong mga tanong. Wala na pong mga paminsa-mensahe dito. Ayan. Guys nga pala, mga kabayan ka-updates, inaanyayahan ko nga pala kayo na panoorin niyo po yung aking vlog about South 2 Residences. Sa lahat po ng mga may unit sa South 2 Residences, ayan, may bago po tayong upload. And sa GEM Residences, may bago tayong upload, kabayan ka-updates. Ayan, last August 26, 2023. Napakaganda ng updates natin dyan mismo sa GEM Residences. Panoorin nyo po, kabayan ka-updates. At para po sa kompletong playlist ng ating podcast, i-click nyo lang po yung playlist sa aking channel. Ayan, i-click nyo lang po yung podcast. Andun po lahat ng mga podcast natin. Diba? Kung halimbawa, hindi ho kayo makatulog, medyo bored kayo, gusto nyo mapakinggan ng SMDC nang hindi kayo nakipag-meet sa Zoom meeting. Ayan, mapanoorin, pakinggan nyo po ang aking podcast. Pwede nyo panoorin sa YouTube at pwede mapakinggan mismo sa Spotify. At huwag niyo rin po kalimutan i-subscribe ako sa aking YouTube channel. Mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, Justin Archeda-SMDC TV, for more videos and updates all about SMDC. Huwag niyo rin po kalimutang i-follow ako sa aking Spotify account, Facebook page, TikTok, and Instagram. Ayan. Nako, kabayan ka-updates, maraming salamat po sa lahat po ng mga patuloy na suporta, sa lahat po ng sa lahat ng oras na ako po ang pinipili niyong pakinggan. Okay, dito po sa ating podcast. Sana po kahit pa paano nakakawala ng stress, nakakangiti kayo sa ating mga pinag-uusapan sa podcast natin. Ayan. Sa lahat po naman may request ng mga construction updates, so huwag kayo mag-alala, may mga updates po tayong paparating. Of course, talagang request nyo yan, huwag kayo mag-alala, gagawan talaga natin ng paraan yan. Okay? So, sa lahat po na may mga tanong all about SMDC, baka naman, kung kayo po ay interesadong kumuha ng property sa SMDC, please DM me on WhatsApp at 63-9152-814-355. 63-9152-814-355. Wag lang puro updates, oo. Ayan, mag-inquire din kayo. Oo, kasi yun sa walang kabahan ka-updates ako kapag nag-inquire po kayo sa akin, wag ho kayo mag-alala, hindi ko kayo pipilitin. Walang pilit ang mangyayari. Sabi ko nga, kung hindi kayo payapa sa pagkuha ng property, wag na lang. Oo. Hindi ho ako maimilit, no? Pero yun, kung kayo po ay handa, ayan, kung kayo po ay ready na, naku, allow me to help you. Willing po akong tulungan kayo.
Okay? And syempre sa lahat din ng mga gusto maging international marketing partner, i-DM nyo lang din po sa aking WhatsApp number. Ayan, para po ma-orient ko po kayo kung ano nga bang ginagawa ng mga IMPs, mag-guide ko rin kayo, matulungan ko rin po kayo, ma-feed ko kayo, mabigyan ko kayo ng mga knowledge all about SMDC projects. Okie dokie. Okay, again, Kabayan Ka-Updates, maraming salamat po sa inyong pakikinig mula simula hanggang dulo. Ko po ang inyong virtual SMDC, International Property Specialist Justin Archeda, na nagpapaalala po sa inyo, Kabayan Ka-Updates, sabay-sabay po tayong lumipad at mangarap. Again, maraming salamat. Stay safe and happy investing. Everyone, bye! Thank you po. Salamat.